Kasi nung sobrang lakas nung banggaan, umangat yung likod ng van. Tapos parang nangalahati siya. Talagang nayupi. So, nakalabas pa ako sa likod. Kumatok pa ako dun sa tindahan na katabi. Ay ko, ate, tulungan niyo po kami, na-aksidente po kami. Kasi, Pero alam mo na ba, napatay na sila? Hindi Patay po, na? hindi po. 5 yung namatay, 3 kami nabuhay. Paano mo tinanggap yung ganong klase pangyayari? Considering na nag-iisa kang anak, sila lang ang kasama mo habang lumalaki ka, and then suddenly, wala na sila sa buhay mo. Paano nag-sink in sa iyo? Ang hirap. Ang hirap. Sabi ko kay Tatay Germs, ako, Tay, ayoko na magpaliwanag. Kung paulit-ulit ko sabihin to, sabi ko, ang sakit. Hindi ko na kaya. Sabi ko, wag na lang. Magkatrabaho na lang po ako. Ako, okay na po ako. Kaya ko po to. Andiyan naman kayo ni Tita Pilita. Andiyan naman kayo nila Mita. Ako, okay na po. Nandito po tayo ngayon sa San Miguel, Bulacan, at ang inyong naririnig ay ang mga kababaihan na naghahanda para sa mahal na araw sa pagbabasa po ng Pasyon. At isa sa mga narito ngayon ay actress na si Shirley Fuentes na ating bibisitahin dito. Halika na. Ay, ano ka, alalay. Ay di maagnas, batong buhay ang katulad at parating hinahangad ay gumawa ng di dapat. Agad nilang inumpatan ang mga tao sa bayan na huwag paniwalaan. Ito po mga estatwa na ito, bata po ako, nandyan na po yan sa bahay nila, yung lumang bahay sa kabila. Hindi po ganito kalaki yun. Tapos yung nanay po niya, tsaka yung tatay niya, kaibigan ni Kuya Germs, kaibigan ni tatay. And talagang, yun po talaga ang devotion nila, na parang every Holy Week, talaga pong may parada, may ganyan. Talaga pong pinag-ipunan ng nanay niya. And it's out of the business that I have. And I'm just so lucky enough na, syempre, wala na po akong pamilya that time. Wala na po yung tatay at nanay ko. And yung tatay at nanay naman ni Kuya, parang sabi niya, anak, dito ka lang sa amin lagi. Ako, nanay, sabi ko, paano naman po? Sabi ko, dun po ako tapos nagkaanak ako and then I travel abroad. So pagbalik ko, ganun pa rin. They're collecting Mga images. and they're very passionate about it. Opo. So ngayon, Ito po yung chapel ko Sige po. dati na Okay, thank you, pinaayos ko na Nanay. rin po. Pinababaan Ay, ko. antok ka na? Opo. Ang daming imahen. Opo. Wow. Wow. Grabe ah. Opo. Ano po mangyayari dyan? Bali yan po yung ipoprosesyon sa Holy Week. Paggagat po ng banal na Quaresma na talagang traditional namin na ginagawa Dito ka? mula nung kami pinanganak. Yun nga po yung pinagagayakan namin, yung Quaresma. Basta pagtungtong po ng Ash Wednesday, nagagayak na po ang may mga reopundadores ng mga imahe. Oo. O traditional na ginagawa. Saan po magre-ruta yan? Saan Doon sa bayan po ng San Miguel. Aha. Isang beses lang po yan o maraming beses? Bali 3 beses. Oo. Una, Miyerkules Santo, tunod, Biyernes Santo, at yung pagkabuhay. At sino po may-ari nito mga imahen dito? Ito po,
Ito po sa pamilya po. Pamilya nyo? At talagang nangongolekta ho kayo ng mga imahen? Opo, collection po namin. Mula nung pinanganak kami, Oo. ito na po nakamulatan namin. Oo. Una sa bayan ng Baliwag, napunta kami dito sa San Miguel. Wow, ang lalaki po, no, ng mga imahen. Ano po ito, pinapagawa po ninyo, yung mga imahen? Opo. 15 po yan. Ang problema, hindi pilalagaan ko po sa iba. Paano nyo po sinasagot yung paniniwala po ng iba na ang mga imahen ay hindi dapat sinasamba, hindi dapat dinadasalan? Kumbaga, marami po kasi mga hindi rin naniniwala sa mga Correct imahen. po, tama ano po po yan. inyong sinasagot sa mga Ako ganun? po kasi, hindi man natin sinasamba imahe. Oo. Ang ibig sabihin, sinasalarawan, isinasabuhay. Pag wala po yung pagpapasabuhay ng itong, lalo na yung Kwaresma, mawawala po, hindi natin maipapamana sa mga susunod na henerasyon. Oo. Kailangan malaman nila kung paano nangyari, kung anong istorya ni Jesu Cristo, kung paano simula. Kaya sa akin, napakahalaga po ng Pasko at mahal na araw. At mahal na araw. At sa Yan ang mga... pinakamahalaga. So pagkatapos dito, Mayor, saan tayo pupunta? Sa... Banal na Mundok naman po. Ano po makikita natin doon? Yun po ay nagsimula noong 1999 sa isang himala nung bagay na mahirap paliwanag. Sabi nga, yung hindi inaasahan na tuwing Biyernes Santo po kasi gusto ko talagang nagmumuni-muni. Talagang dinala ko nung aking tauhan sa Banal na Mundok nung panahon na yon na hindi pa tinatawag na Banal na Mundok. Isang milagrong nangyari sa akin hanggang sa kasalukuyan na hindi ko akalain magawa ko at mapagawa ko. Nung pagkasabi ko yun ng 3 o'clock, biglang isang napakalaking agila, isa lang, na bumabarurot pababa. Ayun, naiyak na po ako noon. Marami po kami nakakita. Yun na yung sign na inintay mo. Opo, 12. Guys, kasama natin ngayon may Shirley Fuentes. Shirley, thank you Yes, for yes, agreeing sir. to this interview. Na-overwhelm ako sa dami ng mga imahen, sa ganda ng lugar. Opo. Gaano ka-espesyal sa iyo itong area na to? Of course, ngayon po kasi, ang buhay ko po talaga naka-focus sa Bulacan. And this is very special to me kasi it's a pilgrimage at the same time. Maraming tao talagang Catholic na naniniwala na we can change everything with prayers and sana naman. Have you always been religious? Yeah. Mga, anong naaalala mo? Mga ilang taong ka noon nung nagpupunta ka sa mga simbahan, nagdarasal? Ang nanay ko po would always bring me to sa Quiapo and then magluluhod siya. Mag-aantay lang ako para may pagkatapos may siopaw na akong baon pa uwi. But pagkatapos nun, lilipat na naman kami sa Tondo. Sa Binondo naman. Sisimba na naman kami ulit. Sa Tondo kasi, dun po kami pinalaki. And at the same time, binibigyan kami ng mga madre ng pagkain. May binibigyan kami ng pagkain, ng mga gatas. So hindi kayo well-off noon? No! Oo. Kamusta ang buhay mo noon nung bata ka? Ano mga naaalala mo? My God, I will never forget it. Kasi I was born there. Sa? Sa 168. Yung Sa mall? 168 na mall. Okay. Which, before po, ang tawag po dyan ay 695 Santa Elena Street, Binondo, Maynila. Yan po ang address namin. Anong itsura noon? And ano po yun? Wala, barong-barong lang po kami. Wala. And that's like 3,000 people living there. Okay. But we have one address. Oo. Yun lang po, 695 Santa Elena Street. Katapat ng Chiang Kai-shek, katapat ng Abad Santos, katapat ng Torres High School. And doon po ako pinalaki ng nanay ko. Maliit lang bahay niyo? Diyos ko, my God. Super liit lang po. Oo. Super liit lang talaga. At saka squatter po kami. Talaga? Wala kaming banyo, wala kaming kahit ano.
Oh. Wala kaming kahit Doon ano. lang sa tabi-tabi na lang, gano'n. Doon sa ilog. Oo. Doon. Oo. Tinuruan ako ng nanay ko na magtupi ng ano. Pag dumumi ka, sorry for saying this, pero pag dumumi ka, tupin mo sa dyaryo and then tapon mo sa ilog. Ganun lang. Ganun po. Grabe. Mm. Doon sa area na yon, syempre, hindi pangkaraniwan yung itsura mo kasi sa nakikita ko ngayon, para kang may dugong foreigner. Napupuna ba yun ng mga kapitbahay mo na parang iba yung itsura mo sa kanila? Tinatawag nila akong Tisay. Okay. So, they call me, kasi ang nanay ko, tsaka yung tatay ko, ang tawag sa akin Maria. Kasi that's my real name, Maria Cecilia Magmayo. Magmayo. But yung mga kapitbahay namin, they call me Tisay. Tisay. Mm. Ah. So, parang sa akin, normal yun. Normal na. Normal Natawagin yun. kang Tisay. Normal lang yun. Tisay, no? Pero syempre, may kasagutan dyan na malalaman natin mamaya kung bakit ka Tisay at hindi mo kahawig ang iyong mga magulang. Especially your dad, no? Ano ba trabaho ng tatay mo noon? Sa Daily Express po. Oo. Sa Daily Express, ano po siya, tawag dito, nag-deliver po sila ng dyaryo from Tarlac until Baguio, and then going back again. Pabalik-balik po. Si nanay? Si mama po ay napakasipag ng nanay ko. Pupunta ng Nabotas yun, tapos babalik, magtitinda kami ng isda. Kasama po ako. Sa palengke? Sa palengke. Kaya I know how to fillet a fish, I know how to do it. Malit ka pala kasi exposed Maliit ka na po, no? yes. Tsaka pati mag-ano ng mga hipon, ginagawa namin ano yan. Okay, talupan natin yung mga hipon, bigay natin sa mga, pag 1 kilong hipon, marami tayong tinalop, magkano na yan? 50 na o 40 na. May pagkain na tayo the whole day. Ganun po. Malit ka pa lang ba? Pangarap mo na talaga maging artista? Hindi ko po na-realize yun until I was mga 8. Kasi sa Tondo po, di ba yung bawat kanto po ng Tondo, talagang may mga singing contest. And lahat po sumasali doon. So ako, sumasali ako. Manalo, matalo, may makukuha ka eh. Kahit 200, kahit 100, may makukuha ka eh. So why not? Pero minsan, jackpot ka, nakaka-second place. Madalas kasi yun, di ba? Yung mga contest. Ganon, oo. And yung may mga bading dun sa palengke na, ay, dito isasali ka namin sa ganito. I was 12 or 13, sinali nila ako sa mga ganon. Sabi ko, pwede kong gawing trabaho to Parang na-realize ko, pwede kong iahon yung pamilya ko because of this. Oo, nag-enjoy. Kasi 12 years old. Oo. Kasama ko yung tsuhin ko, bakit hindi? Di ba? Parang yung tsuhin ko kaboses ni Bing Rodrigo. Wow. Yeah, lagi siyang champion. Ako, okay, antay lang ako. Ano mga kinakanta mo noon? Ha? Ano mga kinakanta mo? Laging greatest love of all. Wow, mahirap yun Hirap kantahin nun. Pero, nakakapanalo naman ng 4th place o 2nd place, ganyan. Pero, lilipat kami ng kabilang stage, Ganun lang. Pag ganun, supportive ba mga magulang mo sa pagsali mo sa mga contest? Yung mama ko lang that time. Si mama lang. Tapos pagkatapos, iiyak na yun. Sabi niya, ba't mo ginagawa yan? Sabi ko, kasi mama, sabi ko, gusto kong maiahon kayo. Sa kahirapan? Bakit gano'n ba kahirap ang buhay noon? Sobra. Minsan noodles lang ulam namin. Maniwala kayo hindi. Minsan noodles lang ulam namin. Pero, nung naiahon ko sila doon, nakalipat kami ng maliit na apartment sa Tondo. From Divisoria, nakalipat kami sa Paghanapin Street sa Tondo. And then, hindi namin nabayaran for 3 months. So, binayad namin yung camera. Yung camera ni mama. So, sabi ko, ang bata-bata ko, wala kaming camera. Wala kaming kahit ano. Thank you.
Pero napaka-challenging yun for me. So, Pero matagal na panahon yun bago mo sila Matagal. naiangat sa kahirapan. mm So kumakanta-kanta ka sa mga contest sa Tondo, sino nakadiscover sa'yo? Yung ano po, yung taga-palengke. Taga-palengke, okay? Taga-palengke. Oo. Oo, pero si Kuya Ricky, siya po yung nakadiscover sa akin. Ricky And then, ang pangalan. po, tapos pinasa niya ako kay Tito Ike. And then, Tito Ike was the one who brought me kay Tito Germs. Yun po. Yun ang simula. Doon nagsimula, lahat-lahat. Pinag-audition ka ba ni Kuya Germs? Pinakinggan lang ako kumanta. Tapos sabi niya, bukas, member ka na. Daling kausap ah. Tapos sabi niya, kasi ang pangalan ko, Maria Cecilia Magmayo. Sabi niya, hindi, ang haba ng pangalan mo. Kailangan baguhin natin yan. Sabi niya, kasi dati talaga, kulot-kulot talaga yung buhok ko eh. Sabi niya, okay, kamukha mo si Shirley Temple, kamukha mo si Amalia Fuentes. Gagawin kitang Shirley Fuentes. Sabi niya ganon. Kuya Germs, sabi ang nagbantansay niyan. Yes. Tapos, kaya nung pinakilala niya ako sa DATS, Shirley Fuentes, sabi ko, ako po ba yun? Parang hindi ako prepared. Hindi nila ako sinabihan eh. Kasi wala naman tayong mga, yung kagaya ngayon. But dati, abrupt lang. Workshop pa, di ba? Dati, di ba? Training muna bago i-expose. Wala, ngayon. Sama agad. Grabe. Pero nung time na yun, sikat ng That's Entertainment o nagsisimula pa lang? Sikat na. Sikat na. Ano pakiramdam mo na from Tondo, sumasali lang sa mga singing contest? Kaya nga, ngayon nasa ano ka na? Sa mainstream. Overwhelmed ako talaga. Sobra. Overwhelmed. Sobrang happy. Sobrang happy. At the same time, sabi ko, uy, may ahon ko na yung magulang ko sa kahirapan. Makakaahon na kami, makakalipat na kami ng bahay. Tapos lumipat kami ng Del Monte nga. Tapos pagdating doon, yun naman yung, kasi that time, uso yung mga mga piyesta-piyesta. Baratilyo. Baratilyo. Correct. So, ang dami kong shows. Ang dami kong shows. Dami pera. Na parang in a night, parang in one night, 2 show, 3. Lagari talaga. Magkakasalubong kami nila Judy Ann Santos, magkakasalubong kami nila Isabel Granada. Yung mga kasama ko sa DATS, magkakasalubong kami. Papunta ka saan? Pupunta ka sa kabila. O, pupunta ako doon sa kabila din. Ganun. So, parang sabi ko, oh my God, sabi ko, ang ganda. Sabi ko, para sana tuloy-tuloy na to. Sana okay na lahat. Sana ganito na lang. Pero paano nagbago yung buhay mo? From doon sa dati mong tinitirhan, nung nagda-Dats ka ba, nandun ka pa rin nakatira noon? O lumipat ka na? After nung namatay yung parents ko, tsaka na ako lumipat. Okay. So which came first? Yung pagkamatay ng magulang mo o ang Dats Entertainment? Ano mas nauna? That's Entertainment came first. So ibig sabihin, doon ka pa rin nakatira sa lugar na yun? 1 year lang. 1 Exactly. year lang. So 1 year. 1 year. Paano yun? Hindi ka pa pinagkakaguluhan. Sabi mo, 3,000 katao nakatira doon sa area na yun, tapos uuwi ka doon sa bahay na yun. Hindi ka pinagkakagulan ng mga tao. Uy, dyan nakatira si si Shirley. Minsan nag-jeep pa nga ako noon, papunta sa eskwelahan. Nag-aaral ako, lumipat ako ng eskwelahan kasi from galing ako ng public school. Sabi ko, baka kaya ko na, magbabayad na ako ng konting pera para makapag-private school ako. Sabi ko, para matuto naman ako mag-English. So, lumipat ako ng Manila Cathedral sa Tayuman. So, parang sabi ko, baka kaya ko naman. Tapos, pagka minsan naka-jeep kami ng mama ko, sabi nila, si Shirley Fuentes ka, di ba? Hindi po, pinsan ko po yun. Magkakamukha kami mag-ipinsan. So, tutulog lang ako sa jeep kasi galing pa ako sa show, galing pa ako sa Mga kapitbahay mo, ano sinasabi? Siyempre, doon ka lumaki, di ba? Tawa lang ng tawa. Natutuwa sa'yo. Natutuwa lang. Nagpapapicture din ba? Yes. Wala naman mga picture-picture pa that time, di ba? Yung mga may pera lang talaga makaka-afford ng picture. Pero natatawa sila. Pero wala nagbalita noon sa mga media na yan, si Shirley Fuentes, ano yan, informal settler yan dito sa Tondo. Ganitong buhay niyan dito. Walang gano'n? Wala naman. Tahimik lang. Wala naman. Yung time lang na in-squat kami, tapos binigyan ng lupa yung mga kamag-anak ko sa
sa San Jose del Monte, sabi ko, tanggapin nyo na. Kasi sayang naman. Sayang naman. Sabi ko, ituloy nyo na. Kasi why not? Yeah. Oo. Sino-sino mga ka-group mo? A Friday group ako. Sino-sino yan? Parang nililing kami ni Robert Ortega, ni Romano Vasquez, parang ganun. Pero wala naman akong naka-love team talaga kasi kinuha naman ako ng thank you so much Alpha Records, my God. I have to thank them kasi alam niyo po yung kantang Sayang na Sayang talaga ng ginawa ng Aegis. Oh. Ako po yung original nun. Wow! Ikaw yun, yung That was my first single sa Alpha Records. Kahit yung chorus lang. Sayang na sayang talaga pag-ibig na... Sige na, tuloy mo lang. Baka pumasok. Okay na yun. Okay na yun. galing. Imagine, siya pala unang nagpasikat ng kanta na yan. 16 years old lang At ako noon. 16! Oh my gosh, grabe. Ano pa mga kanta mo bukod sa Sayang na Sayang na sumikat? You Will Always Be. Ikaw rin yun. Yes. Nag-gold record naman yun. Kasabay nung kay Aiza Sigera. Magkasabay kaming dalawa that time. Ano pa? Yung po dalawa na yun. And the other one, ginawa po nilang parang Ilocano version. Oo. Nag-hit din naman yun. Pero hindi na namin na-promote kasi tapos na yung contract ko sa Alpha. Yung pag-angat mo ba sa showbiz, ito ba ay na-witness ng iyong mga magulang bago sila pumanaw? No. Hanggang kailan lang nila nasaksihan itong ganitong bahagi ng buhay mo na nasa showbiz? Hanggang kailan lang yun? Nakakatuwa lang na nakita nilang may supa na kami. May sarili na kaming kama. May sarili na kaming dining table. May sarili na kaming lutuan. Kasi mahilig kami magluto ng nanay ko eh. So, sabi ni Mama, "Nak, ang ganda ng nangyayari ha." Ganun lang. Tapos nawala sila. Yeah. I hope it's okay if you tell us this story, no? Kahit na medyo madilim na bahagi ng buhay mo. We had an accident. Paano? Galing kami na actually ng San Miguel, Bulacan. Bulacan din, dito? Yes, yes. Galing kayo dito? Galing kami ng Pulilan, and then isang fiesta, and then after that, yung San Miguel naman. And then after that, papunta kami dapat ng Nueva Ecija. So doon kami na-aksidente. Dahil anong gagawin nyo sa Nueva Ecija? Fiesta ulit. Nagpe-perform ka? That night, 3 yung fiestang aatinan ko. And wala, ako ginagawa ko lang, hihiga lang ako. Pagka andyan na, bini Mama, anak, ito na, kakanta ka na. Kung mag-aayos lang ako ng konti, okay. Kanta na. Kanta Tapos balik na. uli sa sakyan. Nung araw na yun, si tatay ang nagmamaneho ng sasakyan? Hindi, may driver kaming kinuha, pero yung driver na isa, si Kuya Rene, siya yung namatay. Yung Paano posisyon nyo sa loob ng sasakyan? ako yung nasa dulo. Sa likod ka? Sa likod ako. Mm. So, yung mama ko, nasa harapan ko. And then the one in front of her is my father. Tapos yung driver, and then yung driver, the other driver. Backup driver. Van to. Van. Tapos pumatong sa amin yung 10-wheeler na truck. Anong oras nangyari ito? 2:30 Ng in the morning. madaling araw. Ng madaling araw. Galing ka pa ng Bulacan. Galing pa ako ng Punta ng Bulacan. Nueva Ecija, bumiyahe kayo ng ganong oras. Yeah. Bakit ganun kaaga? Kasi fiesta, di ba? Pag fiesta hanggang 5 a.m. Ay, gano'n? Meron pa? May kantahan pa, hanggang 4 a.m. eh. Oo, ganun ng baratilyo eh. So, dire-diretso yung walang pahinga yun. Kung perform, Wala. lipat na naman sa Perform, isang, lipat ulit sa kabila. isang probinsya, gano'n. Okay. So, anong naaalala mo nun? Anong recollection nun? Basta ako, nag-practice ako nung kakantahin ko. Luckily, parang nagpapasalamat ako sa Panginoon na that time, gising po ako. Okay. Kasi yung mga kasama ko, tulog silang lahat. My mom, yung si mama, si papa, tulog din sila. And then, nung nangyari yun, parang sabi ko kung tulog din ako, maybe ganun din kalakas yung impact sa akin. Kasi nung
sobrang lakas ng banggaan, umangat yung likod ng van. Tapos parang nangalahati siya. Talagang nayupi. So, nakalabas pa ako sa likod. Kumatok pa ako dun sa tindahan na katabi. Sabi ko, ate, tulungan niyo po kami, na-aksidente po kami. Kasi, Pero alam mo na ba, napatay na sila? Hindi Patay po, na? hindi po. Hindi ka na sumilip sa kanila, gano'n? Hindi, basta kumatok lang ako. Sabi ko, tulungan niyo kami, na-aksidente kami. Kasi nakalabas ka na nga. Tapos, kasi yung binti ko, parang may crack na yung binti ko, napatungan. Fracture. Oh. Tapos, parang, siguro, adrenaline. Sabi ko, sana tulungan niyo po yung mga kasama namin sa loob. Tapos, nagulat na lang ako pagdating sa hospital. Nobody was there. Tapos, dumating na lang yung dalawang kaibigan ko, yung ano. Tapos sabi nila, ay, mama mo, ando sa kabila. Okay siya, okay. Yung papa mo, okay din. Huwag ka mag-alala, okay din. Parang, binubula ako dito. Parang, I was doubting already by then. Pero, yung GMA naman was so kind enough na tinulungan po ako ng GMA talaga. Na, Lydia, yung GMA 7. Yes. Of course, through Kuya Germs, through Tatay Germs. Nilipat nila ako ng ospital, dinala ako sa Manila. And then, inoperate ulit yung binti ko. Kasi nga, baka maputol, baka mabali yung buto. Tapos tinatanong ko, bakit? Sabi ko, asa na sila? Hinahanap ko. I was looking for them. Tapos, until yung last night na, sinabi nila sa akin na, wala na. We have to go there. Punta na tayo. Sabi ko, yung mga madre pa doon sa school namin yung nagsabi sa akin. Sabi ko, ganun po ba? Sabi ko, ano pong wala na? Yung mama mo tsaka yung papa mo, wala na. Nakaburol na rin yung si Kuya Rene, tapos yung driver na isa, sa Malabon, tapos isa sa Nabotas. Ako, asa na po yung iba? But nobody was there. Parang ako lang mag-isa. Lahat patay. Ano po, 8 kami sa van. 5 yung namatay, 3 kami nabuhay. Paano mo tinanggap yung ganong klase pangyayari? Considering na nag-iisa kang anak, sila lang ang kasama mo habang lumalaki ka. And then suddenly, wala na sila sa buhay mo. Paano nag-sink in sa iyo? Ang hirap. Ang hirap. It took me a while kasi may kaso pa eh. May criminal case, may civil case. Tapos paulit-ulit na kailangan i-explain mo. Ano ba yung nangyari? Paulit-ulit, paulit-ulit. Sabi ko kay Tatay Germs, Tay, ayoko na magpaliwanag. Kung paulit-ulit ko sasabihin to, sabi ko, at sakit. Hindi ko na kaya. Sabi ko, wag na lang. Magkatrabaho na lang po ako. Ako, okay na po ako. Kaya ko po to. Andiyan naman kayo ni Tita Pilita. Andiyan naman kayo nila Mita. Ako, okay na po. Sabi niya, sigurado ka kasi baka tayo ng... Kasi paulit-ulit kami sa case eh. And then, they want me to explain everything. So, ang hirap. And you were how old? 16. 16. So sabi ko kay Tatay Germs, sabi ko, magkatrabaho na lang po ako. Gusto ko na lang mag-work and tuloy ko na lang kung ano yung ginagawa ko. And then, kasi maybe I'll be okay. Ano sabi ni Kuya James? Sabi niya, ikaw naman masusunod dyan, pero paglaban natin yung kaso. Sabi ko, Wala. Ayaw pero mo. ayoko na. Sabi ko kasi, Wala na. namatay yung judge. Oo. Tapos bagong judge na naman. Papaliwanag ko na naman ulit. Oo. Ay, yung parang torture ba? Yeah. Yeah. I have to go to the process again. Oo. Ang hirap. So, tumigil ka. Ayaw mo na. Ayoko na. Decide ka, ayaw mo na. I decided na ayoko na. Oo. Ayoko na. Sabi ni tatay, okay anak, kung ayaw mo na, hindi okay. Sige. Oo. Siya ba ang umalalay sa'yo? Habang pinagdadaanan siya po. mo yung grieving process ng buhay mo na yun? Yes. Paano ka tinulungan ni Kuya Germs?
Of course, sabi niya, oh sige, kung anong gusto mong gawin, gusto mong mag-work ulit, gusto mong magtrabaho. Ako, yes, magtrabaho na lang para maging busy ako. Oo. Si Mami Pilita, ganun din po. Tinulungan din ako. Oo. Gave me a lot of jobs. And sabi ko, sige, ganito na lang siguro. Oo. Pero syempre, proseso na yun. I can just imagine na hindi ganun kadali eh. Kasi Hindi. from time and again, di ba, bumabalik yung trauma. Mm. Ano naging effect sa'yo nung aksidente? time na Sobrang sakit. Aha. Ayoko dumaan sa San Isidro, Nueva Ecija. Ayaw mo. Ayoko dumaan. Pero nung dumaan ako doon, thankful naman ako kasi yung mga tao doon, parang sinalubong naman nila ako na, oh, dito ka, ganyan. Yung tindahan na pinuntahan ko, ginatok ko. Oo, pinunta mo Nung rin. pinuntahan ko, and they told me na, oh, kahit daan ka lang dito, okay lang, we love you, ganyan. Sabi ko, salamat naman. Sabi ko, people are good. Hindi ka people- nagka-trauma sa sa pagsakay sa mga sasakyan? Hindi po. Wala namang Hindi gano'n, no? Actually, after that, nag-drive ako. Talaga. Mas natuto After ka pa. that, nag-drive Nag-aaral ka ako. pa. After that, nag-drive ako nang wala akong lisensya. Dinrive ko yung kotse ko. Bumili ako kasi ng kotse that time. Kasi gumaganda na nga yung buhay mo, di ba? Oo, Sa- yeah. Nakakapundar na kami. Dinrive ko yung kotse ko sa Sangandaan. Tapos, na-stuck ako dun sa traffic na ganyan. Sabi nung pulis sa akin, oh, kaka-aksidente mo lang ah. Sabi ko, Kuya, sorry po kasi babalik lang naman ako sa bahay. Bibili na ako ng Jollibee. Pero, Balitado yun, ha? Noong mga panahon na yun, yung pangyayari yun. yes. Oo, na-dyaryo pa yun Oh, eh. I'm sure, no? Pero wala akong lisensya. Wala Oo. akong, sige. Balik ka na. Okay. U-turn ka. Ginaid pa nila ako pauwi ng bahay. Ay ko, grabe. Pero sadly, hindi na na-witness yung success mo ng magulang mo. Ay, yeah. Wala That's, kasi yun ang dream namin ni Mama. Di ba? Hindi mo na sila naangat sa... Ang dream namin is, yun nga lang, makabili ng sopa, makabili ng dining table. Ay, sobrang happy na kami nun eh. For 1 year, we were so happy na may dining table kami, meron kaming sofa, meron kaming telepono, yung di ganyan pa, yung di dahil. May mga party line pa. Yes, oo. Diyos ko, my God. Sabi ni Mama, oh, ano ba yan? May tumatawag. Ano ba yun? Hindi. She doesn't know how to use it. Sabi ko, kailangan matuto ako. Kailangan mag-aral ako. Kasi, Ang lakas ng ng loob mo, ha? I guess, siguro, simula nung bata ka pa, talagang pinalaki ka ng magulang mo na maging matapang, di ba? Independent. Kaya Yeah. kahit nawala sila, hindi ganun kabigat. Kumbaga, hindi ganun kahirap as compared siguro sa ibang tao na baka hindi kayanin. Pero ikaw, kinaya mo eh. I think so. Diba? Malakas ka. Basta si malakas Mama, loob mo. sinasabi niya sa akin lagi, alam mo, ikaw magaling ka. Wag mong pabayaan ng ibang tao magsabi na hindi ka magaling. Oo. Basta ikaw magaling ka. Oo. Ganon. Kahit sabihin nilang hindi ka magaling, huwag ka maniwala. Kasi sa akin, ikaw ang pinakamagaling. Ay, ang galing ko, sabi ng nanay ko eh. Bahala kayo sa buhay niyo. Yeah. Hindi nagparamdam ng nanay ko eh. nanay mo at tatay mo? Nawala sila? Oh my God. I was in the hospital and I saw my mom. Ha? Ano? Doon sa aircon, yung naka-costume pa ako. Alam mo nang patay siya? Hindi pa? Hindi pa. Okay. But she was there. Oh. And she was telling me, anak, bangon ka na dyan. Last day na pala nila. Bangon ka na dyan. Sabi niya, bakit nandyan ka? Halika na. Dali, may show pa tayo. Sabi ko, nga no. Parang feeling ko wala akong sakit. Parang feeling ko wala akong cast. Oo. Pumunta ako ng Lamay. Kaya lang, problema, pagpunta ko ng Lamay, nakita ko yung 2 kabaong. Hinimatay naman ako. Hindi ko kinaya. Pero pagkatapos nun, hanggang sa libing, hinimatay ako ulit. Kasi parang, Siyempre, ang bigat. hirap eh. Diyos ko, ang bigat. Pero balikan ko lang yung sa kwarto na yun. Ano yun? Actual na nakita mo? O parang you were in between dreaming and awake? No. You were awake. I'm awake. At nakita mo ang nanay mo, nasa tabi mo. Yeah. Nakikipag-usap ka sa kanya. Yeah. Paano siya umalis doon sa kwarto? Tapos pagtayo ko, wala naman akong kasama sa kwarto. Biglang nawala. Biglang nawala. Sabi ko,
ano ba yun? Tapos nagtanong ako, tumawag kay Tatay Germ. Sabi ko, Tay, ano po ba nangyayari? Asan na po yung nanay ko tsaka yung tatay ko? Sabi ni Kuya Germ sa akin, anak, wala na sila. Wala na. Yun na, yun na yung sinabi Wala. sa iyo na wala Oo. na. Wow. Apo, sunduin ka namin bukas, punta ka na doon. Kasi last day na. So nagparamdam sa iyo. Parang, Last day na, nung pumunta ako. oo. Kaya Hindi, parang, matagal na sila nakaburol. oo, 4 days. Wow. Diyos ko, my God. 4 days, parang 5 days na. Ililibing Nakaburol. na dapat Oo. kung dumalaw ka. Yeah. Andito po tayo sa pinatawag na Banal na Bundok. Banal na Cruz. Ano kung makikita rito? Nandito po yung Station of the Cross para ito po ay yung pagnininay ng ating mga karelihiyon katoliko. Ganda. Gaano katagal ginawa ito? Matagal na po ito, 2008 po nung sinimulan. Hanggang sa ngayon po ay dine-develop pa rin po. Oh, ikaw ba, Shirley, nagpupunta ka rito? Yes po. Anong ginagawa mo rito most of the time pag nagpupunta ka rito? Hindi po na-develop ng ganito, but pupunta lang po. Hindi ka nag-Stations of the Cross? Hindi po, kasi wala pa namang ganito dati. Ngayon lang to. Nga po. Ang ganda. Ano makikita sa taas dito? Yun po yung pinupuntahan ng maraming tao, yung yung tinatawag na Banal na Cruz. Taas din. Ilang steps to? Marami po. Ha? Na 100 mahigit po ito pag talagang binilang niyo po na higit. Ang ganda kasi para ka rin habang nag-Stations of the Cross ka, para ka rin nahihirapan. Opo. Diba? Lalo sa tuhod. Oo. Pilgrimage talaga siya. Oh, para ka rin nagbubuhat ng kung ba hindi naman nagbubuhat, kundi naghihirap ka rin in a way. Yes. Just like Sacrifice. Christ, no? Nagsasacrifice ka. Wow. Tapos sa tuktok nito, ano makikita? Yung po, mayroon dyan na Black Nazareth, saka yung Divine Mercy, saka yung krus nga po. Yan na. Dito na tayo. More than 100 steps going up. Mga natural na bato, stone. Oo. Yung vision mo, sinasabi mo, saan nangyari yun? Dito po sa Cruz. Sa cross. Ito. Dito. Kaya po. Ito. Okay. Oh my God, I love this. Ito na yung cross. Opo. Ayan na. Yan nga po yung simula noong 1999. May nakatayo po dyan na krus na kahoy. Pero sinasabi nila, ang naglagay daw po, mga matre. Ngayon, di po kami laging pumupunta dito sa krus na to. Ayun. At dito mo nakita yung vision ng binabanggit mo sa akin kanina. Opo. Na para nag-open yung clouds. Sa tuktok na napakainit na Oo. cloud ng kalangitan. Nakakita ka ng mga agila. Yes. Tapos ilan ang chapel natin? Bali dito po, Chapel ng Nazareno, Chapel po ng Divine Mercy, at chapel po ng Santo Inchero. At ginagawa pa po isang chapel ni Mama Mary. Bakit pa namin chapel? Lahat po ng kasaysayan ng ni Jesus Christ Represented. Oo. Yan po yung napunan ko namin noon na yung ayun yung mukha niya, Oo. ayun yung kamay niya, ayun yung paa niya. Lying Jesus Christ. Opo. Kailanman di nagbabago po yan. So ito yung Ito yung Yeah. mukha. Yung mukha, The nose and the Nose, mouth. balbas, dibdib. Yan yung katawan niya. katawan at saka yung paa. Ganda. Oo nga, tsaka yung eyes. Oo. Oh my God.
Kailan pumasok yung yung revelation nga na ang tatay mo na namatay ay hindi mo pala tunay na ama? After nung libing. Paano pinaalam sa iyo na hindi siya Nung tunay? mga kamag-anak ng mother ko na binigay sa akin yung picture, sabi nila, Maria, ito yung totoong tatay mo, ganyan. Sabi ko, okay. Okay. Kasi ako, mahal na mahal ko yung tatay ko. I don't care. Parang okay lang ako. Oo. Okay. Oh? Okay. Sino yun? Yung Mexicano nga. Mexican? Mexican. Na? Na Air Force. Mas naunang boyfriend ng nanay mo? Yeah. Wala pa tatay mo noon? Wala pa. So, sabi ko, okay. Parang, siyempre, I was 16 years old. Saka kamamatay lang nila, di ba? Parang Medyo okay. parang wala ka pa sa Okay lang reality. ako ng okay. Okay lang ako ng okay. Okay po, okay. And then they gave me the pictures and everything. Okay po. So, ibig sabihin, hindi nagkaanak yung kinilala mong tatay sa nanay mo. Wala silang anak. Wala. Ikaw lang talaga ang nag-iisang anak ng nanay mo. Yeah. Doon sa Mexican na yun. Yeah. Na-meet mo ba ang Mexican na tatay mo? Yeah. Paano? Sa Okinawa, sa Japan. Paano nagsimula itong communication nyo with him? May program si Gordon, si Sir Senator Gordon. Gordon. Senator Gordon dati. Na parang yung mga anak ng mga tawag dito mga servicemen? Yes, O- ganyan. o- Sa Clark. So, if you wanna find your parents, ganyan. You can give your parang you can give a blood sample o ganyan. Sabi ko, DNA. mag-shooting kami ng Bikini Watch, kami nila Ina Raimundo. Sabi ko, okay. Sige nga, try ko. Nagbigay naman ako. And then they replied after 2 years. Oo. We found the match. Your father is, nasa Okinawa na ngayon, retired na siya. May pamilya na, syempre, di ba? Wala siya. Wala pamilya? May asawa siya, but no kids. Okay. Sabi niya, do you wanna get in touch with him? Or ganyan. Sabi ko, muna hesitant ako pero sabi ko, sige, why not? Sabi ko, yeah, okay, sige po. Okay. And then, pumunta ako ng Japan, we met. So parang hindi niya maintindihan yung kasi I was there for a show. Nag-show ako sa mga Filipino. Filipinos. Hindi niya maintindihan, why are you up late? Ganyan. Sabi ko, because it's my job. I'm a singer. I do these things. No, you have to be back home and you have to, sleep early, like that. Sabi ko, okay. Sabi ko, but I'm a singer. You cannot tell me that. Yung unang usapan namin ganon. Parang hindi kami magkasundo. Oo. Pero after that, naging okay na kami. Nung nanood siya ng show ko. Nakita niya yung talent mo. Sabi niya, oh my God, you can sing. Sabi niya, oh my God, you're like your mom. Sabi niya gano'n. Kasi mama ko rin kasi is magaling kumanta, tsaka magaling maggitara. Oh my God, you're like your mom. Kamusta yung first meeting? Yung unang-unang beses na nakita kayong dalawa? Paano mo i-describe yung pakiramdam mo? Oh my God. Parang wala. Parang Hindi, walang lukso ng dugo. Yung parang, Meron. kawig ko to di ba? Meron. Oo. Kamukha ko to kapanga ko. Oo. Pareho kami ng panga. Oo. Pareho kami. Parang pagka nakita mo yung picture niya, lagyan mo ako ng bigote. Lagyan mo ako ng, Ikaw yun. ako na mismo. Nag-iyakan ba kayong dalawa na nakita kayo? Hindi. Walang gano'n. Wala. Kumain kami ng ramen. Okay. Sabi lang niya, okay. Oh, you look like your mom. But you look like me. Kinwento ba niya sa'yo kung bakit siya umalis? Hindi na siya nagparamdam No, sa nanay mo? sinabi niya Oo. na sabi niya, I was trying to get your mom to join me to go back to the States. But ayaw niya. Ayaw ni Mami? Ayaw ni Mama. Sabi ko, okay. Okay, sabi ko, but that's enough. Sabi ko, wala nang explanation. Sabi ko, okay na yun. Okay na. Sabi ko, okay na yun. And since then, naging kayo? In communication kayong dalawa ng tatay mo? Yeah. Lagi kayo nag-uusap? Yeah. Buhay pa ba siya?
Buhay pa. Buhay pa. Hanggang ngayon, siyempre, nakakausap mo pa rin, di ba? Yeah. But it's very old now. Ilan taon na si tatay? Ano siya? 71. Oh, okay pa yun, ha? 71. 71. But he's very Nabibisita mo strong. ba siya sa Okinawa? Paminsan-minsan? The last time I was there was, 10 years ago. Pero nag-offer ba siya ng support sa'yo? Sabi niya, Oo. if you wanna live in the States, if you wanna, you're my only daughter, you're my only child. So, you get everything that I have. Sabi ko, I don't need whatever you have. Sabi ko, I'm okay. Sabi ko, may trabaho naman ako. I can provide for myself. Sabi niya, I know, but there's nobody else but you. Tama. Wala siya ibang anak, ikaw na talaga. Wala, oo. Sabi niya, so, it's either you live in the States or kung ayaw mo, parang if you don't want to live in the States, then okay, I will understand. Sabi niya, but I'm old. I'm getting old. I understand na meron kang anak, di ba? Yeah. Anong kwento nun? Anong kwento ng love life Because mo? nagkita kami ng tatay ko, di ba, sa Okinawa. So while I was performing inside the base sa Hard Rock Cafe, na-meet ko yung tatay ng anak ko. Filipino? No, Japanese. 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 So yun, that's how it started. Nag-iba kayong boyfriend-girlfriend na matagal? Mga 2 years. 2 years din. Ganyan. Oo. Sumuporta ba siya sa anak mo? For a while, but not anymore. Oo. Hindi na kayo friends? Wala? Wala communication? Wala na. Wala talaga. Nagkaroon ka ba ng mga boyfriend sa showbiz nung time na nag-artista ka? Meron naman. Talaga? O ba't hindi nagtagal yung mga yun? Yung mga relationships na Namatay yun? na sila? Namatay physically? Namatay o sa puso lang? Hindi. May namatay physically, meron naman. Si Romano? Si Romano. Naging boyfriend mo si Romano? Hindi. Parang... Love team lang? Love team. Tapos si Jonas Mariano, yung basketball player. And then, sino po ba? Tapos si Raymond Bagatsing was my longest boyfriend. Wow, si Raymond. Yeah. Oh. How long? We were together for 6 years. And then after that, nagkabalikan pa kami again for another 2 years. Ano nangyari? Bakit hindi na tumagal after? We grew apart. Parang gano'n. It wasn't like nung bata kayo. Parang hindi na gano'n. Shirley, ano sa tingin mo ang purpose kung bakit ka nabuhay dito sa aksidente? Kaya niya ako binuhay because meron pa akong deeper purpose na marami pa akong matulungan and marami pa akong ma-inspire na tao. Na kahit ano pong pinagdadaanan natin sa buhay, kahit ganong kahirap, basta kapit lang talaga. And everything is gonna be okay. At ikaw nga yung perfect example no? Ng malakas ang loob, malakas ang pananampalataya. Kaya narito ka ngayon. Yung puso ko lang malakas talaga. Diba? You're an amazing woman, Shirley. Grabe. Ang tindi ng mga pinagdaanan mo sa buhay at, diba? Andito ka pa rin. Lumalaban sa mga hamon ng buhay. And now, natuto ako sa buhay na minsan, hindi lahat ng laban kailangan nating labanan. Parang may mga laban na pabayaan na lang natin. May mga laban na pwede nating ipaglaban. Pero kung may mga laban naman na meron tayong taong masasalba o matutulungan, paglaban natin. O may matutulungan tayo, yun ang mas maganda. Tama. At kanina nga, nakita ka namin na nagbabasa ka sa pasyon. Lagi mo ba itong ginagawa? Yeah. Bakit mo lagi itong ginagawa? Kasi ginagawa ng nanay ko yan dati pa eh. Actually, dati ginagawa namin Bisaya. Warayang mama ko kasi. So, Bisaya namin ginagawa yan dati. Sa Divisoria, dun sa 168. Doon. Doon kami, may pabasa. Doon kami ni mama. Kanta lang kami ng kanta hanggang gabi. Tapos, bawal kumain ng karne, ganyan-ganyan.
at So para pinagpapatuloy mo yung legacy ng nanay mo Yes. na itinuro sa'yo. Yes. Honoring not only God, but honoring your mother Yeah, sa pamagitan ng pasyon. of course. And most of all, honoring God. Tama. Ka-experience ka rin ba ng mga himala sa buhay mo simula na nagpunta ka sa lugar na to? Oh my God, my whole life is himala. Without even going here, no? Yeah, Because you feel na talagang inaalagaan ka niya. Yes. Di ba? Mm. Ang gusto ko nga malaman, ano ba yung purpose? Bakit alagang-alaga ka ng Panginoon? Binuhay ka niya at hanggang ngayon nga, lumalabang ka pa rin. Alam niyo po, nagkasakit pa ako. Ano sakit mo? I had an operation. I had a major operation. And I had blood poisoning. And I almost died. Sobra. Like how? Parang- Almost died how? Like I was in the ICU, ICU. for how many days? Uh-huh. And then, but they had parang inoperahan nila ako. They took out the blood na Clot. mga Ganun. blood clot, Oo. ganyan-ganyan. So sabi ko, oh my God, sabi ko, grabe. Pagkatapos nun, after 2 days, sabi ng doktor, tumatayo ka na? Ano nangyari sa'yo? Parang wala kang nangyari. Sabi ko, ay mo po, ano po ba nangyari? Pero ako, all the time, nanganalangin lang ako lagi. Sabi ko, Lord, kung bubuhayin mo ako, buhayin mo ako. Kung hindi, di okay, I'm happy. What a wonderful story na kapupulutan ng aral at inspirasyon ng marami nating mga manonood. Tsaka kahit piso-piso lang po, kahit 2 piso, malaking Malaking bagay tulong. yun, no? Malaking bagay po, malaking Ito. bagay. Tumulong ka hanggat sa kaya mong tumulong. Hanggat kaya mo lang. At tandaan mo yung sinabi ni Shirley na pipiliin mo rin kung sino tutulungan mo. Yes, Mag-iingat ka sa ganun. yes. Because not everybody needs your help. Tama. Sometimes they're just there to ask and ask and ask. Parang, kasi dati ganyan ako eh. Pag whoever asks for help, Bigay. bigay ako ng bigay. And then after that, ay, hindi naman pala niya kailangan. Bakit ako Oo. hiningihan ito? Bakit ako ginito ng taong to? Oo. Pero kasi, in my heart, wala akong sama ng loob kahit kanino. I don't want it in my heart na, okay, ginawa ko, nagbigay ako, kasalanan ko. Yeah. Ako yun. Oo. Ako ang mali doon. But next time, hindi ka na siguro makakaulit. Tama yun. Tama. Magandang advice yan. Saka piliin mo yung taong tutulungan mo, yung talagang totoong tao na nangangailangan talaga. Speaking from someone who has experience sa ganyan, no? Hmm. Ano pinakakabalahan mo ngayon? Right now, I have a small business. Yung Snow White International. It's a soap from Thailand. Organic siya. So it's very good. Paano Nakakatanggal ng melasma, nakakatanggal ng mga pimples and everything. Paano nila mabibili yun? They can go online Tama. sa Lazada. Hanapin ng Snow White. Snow White International. Snow White International. O hanapin nyo na lang sa online platforms, no? Yep. Online selling platforms. Nag-artista ka pa rin hanggang ngayon. Yes. Saan ka hula lumalabas? Ngayon sa Viva Films, salamat sa Panginoon, pinapirma po ko ng kontrata. Congrats! Yeah. So, salamat naman talaga. Some 9 blessings. Tapos, and I'm also doing yung mga shows po dito sa Bulacan. I'm producing shows. Wow. Yung mga artists, I'm bringing them here. Producer ka na ng mga concert, gano'n, mga Yeah. events. Yeah. Oo. That's good. Okay Events coordinator lang. Huwag naman producer. Kasi events coordinator. Baka ako naman yung Tumutulong ka. baka ako naman yung singilin. Thank you so much for sharing your story with us. Baka may gusto ka i-shout out bago tayo umalis? May gusto ka bang pasalamatan? Gusto ko pasalamatan yung mga taga-Tondo, yung mga kaibigan ko dyan. Thank you so much. Yung original Shirley Fuentes friends, thank you so much. And also, yung family ko, of course, my son, and my partner, and everybody. And of course, si Gary, and
si JV, my staff, and si Ate Beng. Which, kunin ko na siya. And salamat po sa inyong lahat. Thank you so much. Thank you, Shirley Fuentes. Thank you so much. Thank you, Kuya. Kung kayo ay bag, anong klase kang bag at bakit? I'm sure magkaiba kayo. So, anong klase kang bag? Are you an overnight bag, party bag, backpack, alam mo na, small bag, big bag, and why? Oh, I know what I am. Yes. I'm a backpack Backpack. Why? because English. Yeah. Oo, mahilig sa ano yun. ayoko pala maging Backpacking. backpack. Yun! Ay, yeah. Gusto niya ng backpack Adventure. na pang backpacking. Gusto ko ng backpack na So, it denotes adventure. That adventurous ka. Yes. Yeah. Ikaw. Ikaw, ano ka? Ako yung overnighter na leather. Wait. Specific. Oo. Leather overnighter. Why? Saan ka pupunta? Yun nga yung point nun. mag-overnight? Saan pupunta? Pang Europe yun ah. Kasi pag overnighter, Oo. ano siya, parang travel, journey. Sino ka overnight mo? Tapos, Ay. dahil mong tanong, wag na lang pala mag-bag. Ipapadala ko na lang. Shipping na lang, shipping. Ganyan ang misis. Oo nga eh. Ang dami. Hindi na pala ako aalis. Hindi na ako sa bahay. Wala tuloy overnight. Kasi yung bag namin, yung bag ko. Kasama ka pa naman sana sa overnight. Eh. Wala na siyang bag. And our model today is gonna be handled by Mr. Bernie. What are we gonna do with Sheila's hair today? Increase layer with texturize. So you're gonna layer and texturize the hair kasi at the moment medyo mahaba at very bagsak na straight siya. So what are we gonna do for the color? Latte, dahil stignado po siya. So ang kulay natin is latte color. So something actually a little bit different. I'm excited to see the outcome of our latte. You're ready with your model. What did we end up doing with her hair? Ang ginawa ko po siya ng ice latte, kinalang ko siya ice latte, tapos hinilights ko po siya, and increase layer, A little bit texture. texturize. Very nice. So in fairness, ang ganda siya. It really shapes her face, no? Is there anything that you would like to recommend for her to use on her hair at home? What do Yes, you ma'am. think? Ma'am, serum. Serum para maging smooth and shiny siya. So if you want to have your hair cut like this, don't forget to visit Mr. Bernie here. Gusto niyo ma-experience ng gandang haircut? Punta na po ako sa SMD pa, hanapin niyo ako si Mr. Bernie. Thank you po. Thank you. Thank you, Ms. Laura. Julius and Tintin para sa Pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Goldmine Rice. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Autofan, the heart of every home. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.